Kung nagmamaneho sa daan o lane na malapit na sa dulo nito, ano ang una mong dapat gawin upang makapasok ng hindi nakakaabala sa daloy ng ibang trapiko? A. Lumipat bigla ng daanan o lane sa kaliwa. B. Iangkop ang bilis ng takbo sa daloy ng trapiko. C. Pumili ng isang angkop na agwat sa kaliwang daanan o lane. Ang tamang sagot, letter B. Iangkop ang bilis ng takbo sa daloy ng trapiko. Ano ang mga code na DL o restriction para sa lisensya sa pagmamaneho ng hindi professional ng maliit na sasakyan? A. 1-3 A. A1 D. Letter B. 1-2-4-6 A. A1 B. B1 B2 BE. Letter C. 1-5 A. A1 CE. Ang tamang sagot, letter B. 1-2-4-6 A. A1 B. B1 B2 BE. Ayon sa Republic Act 4136, alin sa mga sumusunod ang maximum na nararapat na bilis sa malawak na pabansang kalsada? A. 80 km kada oras. B. 100 km kada oras. C. 60 km kada oras. Ang tamang sagot, letter A. 80 km kada oras. Ano ang kailangan mong gawin kung masundan mo ang truck na may ganitong kumukurap-kurap na sinyas sa kanyang likuran? A. Magmaneho papalayo sa truck. B. Dumaan sa kanyang linya. C. Dumaan sa kaliwang linya. Ang tamang sagot, letter C. Dumaan sa kaliwang linya. Anong linya ang dapat mong gamitin sa 3-lane na expressway kung ikaw ay nagmamaneho ng kotse? A. Sa unang lane. B. Pangalawang lane. C. Pangatlong lane. Ang tamang sagot, letter B. Pangalawang lane. Kasama sa preventive maintenance ang pagsusuri ng lahat ng mahalagang bahagi, mga consumables at accessories ng sasakyan upang A. Ipasa ng LTO ang pag-renew ng pagpaparehistro. B. Maging mas pamilyar sa sasakyan. C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Ilang metro ang lampas na haba sa sasakyan ng kargada para malagyan ito ng pulang bandera? A. Mahigit sa 0.5 metro. B. Mahigit sa 1.0 metro. C. Mahigit sa 1.5 metro. Ang tamang sagot, letter B. Mahigit sa 1.0 metro. Sino ang mananalo kung ang bawat partido ay hindi malampasan ang stress o tensyon? A. Insurance company. B. Opisyal ng adjudikasyon. C. Wala sa agresibo o sa biktima. Ang tamang sagot, letter C. Wala sa agresibo o sa biktima. Sino ang may pananagutan kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa krimen? A. May-ari, driver at backrider. B. Driver lamang. C. Driver at sakay nito. Ang tamang sagot, letter A. May-ari, driver at backrider. Sa pangkaraniwan, anong sasakyan ang maaring gumamit ng pangatlong linya ng expressway? A. Para sa mga truck at buses. B. Overtaking lamang. C. Mga kotse lamang. Ang tamang sagot, letter A. Para sa mga trucks at buses. Kailan maaring mag-overtake sa isang kurbada? A. Anumang oras na gusto ng driver na mag-overtake. B. Kung ang nakikita ng driver ay nasa 1 kilometro at kung ang kalsada ay walang guhit na nagbabawal mag-overtake.
C. Kung ang driver ay makikita niya 150 metro at walang sinya sa kalsada na nagbabawal mag-overtake. Ang tamang sagot, letter C. Kung ang driver ay makikita niya 150 metro at walang sinya sa kalsada na nagbabawal mag-overtake. Ano ang mga pagsusuri na ginawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang driver? A. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. B. Pag-check sa mata, diretsong pagtakbo, luksong lundag. C. Pagbabasa, pag-awit ng lupang hinirang at pag-inom ng 1 litrong tubig. Ang tamang sagot, letter A. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo ng isang paa. Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mag-park at bago bumaba sa sasakyan? A. Isara lahat ng mga pintuan. B. I-switch ang parking brake. C. Bumusina. Ang tamang sagot, letter B. I-switch ang parking brake. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na ito? A. Mga motorsiklo lamang. B. Mga motorsiklo na walang angkas lamang. C. Bawal ang mga motorsiklo. Ang tamang sagot, letter C. Bawal ang mga motorsiklo. Ano ang mga kailangan sa pagpaparehistro ng sasakyan? A. Emission at police clearance. B. Driver's license at NBI clearance. C. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Ang tamang sagot, letter C. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Saan madalas makita ang mga ganitong sinyas trapiko? A. Bago umabot sa tulay. B. Bago magpalit ng lane. C. Sa poste na tawiran ng tao. Ang tamang sagot, letter C. Sa poste na tawiran ng tao. Ano ang dapat gawin ng isang driver habang siya ay nagmamaneho sa pampublikong kalsada? A. Pagsagot sa tawag sa pamamagitan ng pag-text para makaiwas sa sakuna sa kalsada. B. Sagutin ang mga tanong ng mga pasahero ng maligalig. C. Mag-concentrate sa manobela at sa kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Mag-concentrate sa manobela at sa kalsada. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung ang isa pang sasakyan ay gustong mag-overtake? A. Tumabi sa gilid ng kalsada. B. Bilisan ang takbo. C. Ipagpatuloy ang naturang bilis. Ang tamang sagot, letter C. Ipagpatuloy ang naturang bilis. Kailan ginagamit ang Alcohol Breath Analyzer or ABA? A. Kung ang driver ay pumasa sa lahat ng field sobriety test. B. Kung ang driver ay bumagsak sa isang field sobriety test. C. Kung pinilit ng enforcer na gamitin ang ABA test. Ang tamang sagot, letter B. Kung ang driver ay bumagsak sa isang field sobriety test. Mandatory na dalhin ng mga driver ng kotse anong uri ng siguro insurance? A. Komprensibo. B. Third party. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter B. Third party. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niya mag-overtake sa isang sasakyan? A. Tumingin sa mata ng driver. B. Manatiling magmaneho sa nasabing lane. C. Bumalik sa orihinal na lane ng maingat. Ang tamang sagot, letter C. Bumalik sa orihinal na lane ng maingat. Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B? A. Hindi, maliban kung pinahintulutan ng traffic enforcer. B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C. Hindi.
Saan dapat ilagay o ikabit ang plaka ng motorsiklo? A. Sa likuran ng motorsiklo. B. Sa tangke ng gasolina ng motorsiklo. C. Sa takip ng tangke ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter A, sa likuran ng motorsiklo. Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay dilaw na ilaw trapiko? A. Huminto sa tamang hintuan. B. Magpatuloy ng maingat. C. Magmaneho ng may tulin na 40 km/h. Ang tamang sagot, letter B, magpatuloy ng maingat. Ano ang maaring mangyari kung ipinagwalang bahala ng driver ang sinyas trapiko? A. Aksidente o road crash. B. Wala. C. Sasaya ang mga pasahero. Ang tamang sagot, letter A, aksidente o road crash. Ang 30 araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung A. Kung ang paglabag sa trapiko ay mabigat. B. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kakulang multa sa loob ng 15 araw. C. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kakulang multa sa loob ng 72 oras. Ang tamang sagot, letter B, kung nabigo ang driver na bayaran ang kakulang multa sa loob ng 15 araw. Sa ilalim ng batas, ano ang iba pang sanhi na maaring makaapekto sa iyong kalagayan sa pagmamaneho maliban sa inuming nakakalasing? A. Kumain habang nagmamaneho. B. Mapanganib na ilegal na droga. C. Pakikinig sa malakas na musika. Ang tamang sagot, letter B, mapanganib na ilegal na droga. Ito ay traffic sign na oktagonal ang hugis. A. Paradahan. B. Lugar na sasakyan at babaan. C. Babala ng pagtigil. Ang tamang sagot, letter C, babala ng pagtigil. Alin sa mga ito, kung pinapayagan na mababa ay maaring makapagdulot ng aksidente o pag-crash sa kalsada? Letter A, level ng radiator coolant. B, level ng radiator water. Letter C, level ng likido ng preno. Ang tamang sagot, letter C, level ng likido ng preno. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 km kada oras na lugar. Letter B. Kapag paparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maari kahit anumang sitwasyon. Ang tamang sagot, letter C. Hindi maari kahit sa anumang sitwasyon. Alin sa mga sumusunod na sasakyan ang maaring gumamit ng kumikislap na asul na ilaw? A. Expressway maintenance. B. Sasakyan ng bump disposal. C. Patrol ng pulisya. Ang tamang sagot, letter C, patrol ng pulisya. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang sasakyan at sundan ang mga ito. C. Maghintay hanggang wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot, letter C. Maghintay hanggang wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Nagmamaneho ka sa mabagal na pila ng trapiko. Bago magpalit ng linya, dapat kang A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. B. Bumusina. C. Magbigay ng signal ng braso na bumagal. Ang tamang sagot, letter A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. Normal bang magmaneho sa gitna ng putol-putol na guhit? A. Oo, ito ay alinsunod sa kasalukuyang batas trapiko. B. Oo. C. Hindi.
Ang tamang sagot, letter C, hindi. Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan? A. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. B. District Traffic Enforcer Clearance. C. Anti-carnapping clearance. Ang tamang sagot, letter A. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Ano ang maaaring ibigay ng kwalifikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito? A. Kahit alin sa dalawa. B. Professional driver's license. C. Non-professional driver's license. Ang tamang sagot, letter C. Non-professional driver's license. Ang top box ay nadisenyo para sa mga motorsiklo na aprobado ng DTI ay hindi kailangan ng inspeksyon, rehistro o mahuli basta. A. Lahat ng nabanggit. B. Nakakabit ng maayos at ligtas sa motorsiklo. C. Makakakarga ng 2 buong helmet. Ang tamang sagot, letter A. Lahat ng nabanggit. Ano ang mangyayari kung hindi pumayag ang driver na magpasuri dahil lumabag siya sa batas na bawal magmaneho ang nakainom ng alak? A. Pagkaalis ng rehistro ng sasakyan. B. Pagkumpiska ng lisensya at automatic na rebokasyon. C. Pagsuspende ng lisensya sa loob ng 2 taon. Ang tamang sagot, letter B. Pagkumpiska sa lisensya at automatic na rebokasyon. Ilang oras maaring gamitin ang temporary operator's permit sa pagmamaneho? A. 48 oras. B. 72 oras. C. 24 na oras. Ang tamang sagot, letter B. 72 oras. Saan mo maaring ireklamo o i-contest ang pagkahuli sa iyo? A. Sa tanggapan ng adjudikasyon. B. Sa kalsada bago umalis ang enforcer. C. Sa alinmang tanggapan ng adjudikasyon. Ang tamang sagot, letter A. Sa tanggapan ng adjudikasyon. Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit na maayos pa ang kondisyon? A. Oo. B. Oo, basta't ito ay pinapayagan ng traffic enforcer. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C. Hindi. Kailan mo maaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho? A. Sa mga taong nag-aaral magmaneho. B. Kailanman ay hindi pinahihintulutan. C. Sa oras ng emergency. Ang tamang sagot, letter B. Kailanman ay hindi pinahihintulutan. Maaari bang gamitin sa pampublikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro? A. Oo. B. Oo, kung ang pagbiyahe ay may pahintulot ng dealer nito. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C. Hindi. Ano ang dapat gawin ng isang law enforcer kung makumpiska ang isang motorsiklo? A. Gamitin ang motorsiklo pansamantala. B. Isurrender ang motorsiklo sa otoridad. C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Ang tamang sagot, letter C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Kung sa tingin mo ang sasakyan na iyong naabutan ay hindi nagbibigay ng tamang paraan, dapat A. Huwag lampasan. B. Gamitin ang busina. C. Magmaneho ng mabilis. Ang tamang sagot, letter B. Gamitin ang busina. Ang driver ng tricycle ay kinakailangang magsuot ng A. Sapatos at pantalon habang nagmamaneho. B. Jacket at salamin sa mata. C. Damit na may mahabang manggas at shorts.
Ang tamang sagot letter A, sapatos at pantalon habang nagmamaneho.